Mataas nilang ibinagayway ang bandila ng Pilipinas sa nakalipas na Paris 2024 Olympics. Makasaysayan ang kanilang paglaban dahil 2 bronze medal ang iniuwi nila na napanalunan sa boxing ni Nesty Petesio at Ira Villegas. At 2 ginto naman mula sa gymnastics ang naiuwi ni Carlos Edriel Yulo. Determinasyon, pagpupursige at puso ang panlaban ng bawat atletang Pinoy na matagumpay na nirepresenta ang ating bansa sa iba't ibang sporting events sa Paris. Kaya naman sa espesyal na edisyon ng Salamat, pagpupugay ang handog natin sa kanila. Mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda at sa buong sambayan ng Pilipino, maraming salamat sa ating mga Pinoy Olympians. Isang malaking karangalan po ang makasama natin dito sa Cayetano in Action. Please welcome Marcos Manalo. Marcos, maraming salamat for your time, for taking time. And of course, bronze medalist at nagbigay ng karangalan sa ating bayan, hindi lamang dito sa Paris, pero pati na rin sa Tokyo. Dahil pinanood ko rin po ng live yon, Nesty Petesio. Kaya Alan at Tia, maraming salamat. Di ba parang triangle parate? May isa lang nakikita sa taas eh. Di ba? So, kumbaga, pag Paris, gold medalist ka Yulo. Pag basketball ng champion, nandito yung mga coaches, nandito yung fans, nandito yung mga ano, di ba? So, kayo talagang 3 ang tinitignan dahil medalist kayo. But syempre, people are interested to see, how did you get there ba talaga? Tama. Ano ba yung mga plunge nyo bago nakaakyat dun sa podium, etc. Share ng konti, how hard is it for an ordinary athlete to get where Nesty got to? Ito, sina Nesty talaga started from scratch, from the provinces. Although, syempre, may mga coaches naman na doon, but definitely yung support for them to thrive is not enough. No? And so, extremely important na nakapunta sila sa national team, and then through the support from the government, from the private sector, nabigay yung mga needs nila, like mga training camps abroad, exposure, Pero parang ang stories competition. nila are all parang 1 in 10,000 or 1 in 100. Yes. Di ba? Parang, Yes. anong age mo na nung nag-start ka? Nag-start ako, hindi siya, kasi yung papa ko yung first coach, first mentor ko talaga. Hindi Pero ako hilig nag-start. mo talaga? Hindi po, kasi yung sports ko, basketball and athletics, chess, yun yung nilalaro ko. So, ang sa akin lang nung that time, nung nag-boxing ako for self-defense lang, kasi sa basketball, pisikalan, and di talaga nawawala yung may mag-away. Minsan, yung first love mo, emotion lang yon, pero hindi yun Yes. introduces you to what you True meant love. to do. Totoo po. Or mission. That leads you to your true love. Yes po, Or totoo po. mission. Oo. Ako naman, Nesty, ang gusto ko itanong, ano yung naglalaro sa inyong isipan, ikaw, personal, noong just before sumampa ka dun sa ring? Nung Paris Olympics po, first bout ko, gusto kong i-share kasi to. Like, first time po kasing may pamilya akong nanood ng live. Nandun yung kapatid ko. Siya din yung sparring partner ko. Lahat siya yung tumulong Ito yung talaga kuya sa... mo o iba Hindi pa? po, bunso ko po. Bunso naman, okay. Bunsong lalaki po namin. Mas madaling gulpin yung mas bata ka sa mas matanda. Parang partner mo eh. Hindi po totoo. Mas malakas yung mas... Kinukontrol lang po niya ako. Gusto niya po ako tulungan, i-develop pa yung mga kulang ko. So, sobrang laking tulong po talaga at inaprubahan din ni Sec Jen po yun. Makapunta ng PSC, POC, lahat po. Inaprubahan nila na makapunta yung kasparing yes po. And andun din po yung partner ko na nanonood. Kasi ako kasi hindi nananalo sa sparring sa ate ko eh. So dahil nandun ang pamilya mo, Ang sarap po sa feeling na kabadong-kabado po ako that time. Papasok ako nung India yung kalaban ko. Tapos nung bago ako pumasok sa final way po, papuntang ring, nakita ko siya. Yung kapatid ko, ate, gumanon siya doon. Like, sabi ko, mapaiyak-iyak na po ako kasi first time talaga yun. Sabi ko, hindi, focus muna ako sa laro. Like, na-boost po ako dahil nandito siya, nandun siya. Yun yung pangarap ko na may isa akong pamilyang makanood ng live sa laro ko. And natupad po yun sa Paris and sa lahat ng tumulong at nag-approve po doon. So, grabe. Like, yun yung moment na, grabe, ang the best pala ng ganung moment na nandun siya. Sec Jen,
Ano ang nakikita natin sa susunod na Olympics? Well, hopefully na-realize rin ng lahat na if we really provide the support to our athletes, we can perform at a high level. And we have world-class athletes, we have world-class talent. So kasi ito pong sa Paris, and ako personally, magti-thank you rin ako sa mga senators natin no, na tumulong rin talaga. Actually, kahit yung pagpunta nung kapatid ni Norlan as sparring partner ni Nesty. Galing yun sa funding ni Senator Pia. But thanks for sharing, Marcos. Kasi, and thanks, Nest. Kasi, syempre, parang, di ba, Pinoy talaga mapamilya, mabarkada. Pero, yung impact pala, spell the difference. So, lesson din sa atin lahat sa mga sumusuporta, Yes. di ba, na pag nag-request yung athlete, baka sa atin parang, baka bonus lang yun o dagdag. Pero sa kanila, baka that will spell the difference, Yeah, di ba? exactly. Yes. Pero kung may nanonood ngayon na batang boxer, at gusto kong ipagpatuloy itong karerang ito, ano ang nais mong a piece of advice na maaaring maibigay mo? Tumatak po talaga sa akin yung STDDD. Sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon at dasal. Yun talaga yung tumatak po sa akin. Pakiulit mo yan. Ulitin nga natin, Mayo. DDD. Impact. STDDD. Yes po. Sipag, Tiyaga, disiplina, determinasyon, at dasal. Dasal. Pero dudugtungan ko pa po yan. Umanap din po kayo ng best anchor or best team na mas ipupush kayo sa pangarap nyo na kahit ilang beses kayong natalo, dumapa, hindi kayo iiwan at sasabayan pa din kayo hanggang dulo. Yun. Wow. ganda. Lastly, kasi na-articulate mo eh. Na-articulate mo. Galing. Maikli lang pero na-articulate mo. Maraming salamat, Nestle. Kaya ko ngayon. Pero nais din po namin magpasalamat, ako personal, Kuya Alan, kay Ate Pia, for all the support that you give to sports, to boxers, to athletes. Maraming salamat. Ganyan yung mga boy. He doesn't like to be verbose about it. So, minsan sabihin ko, ate, tulungan mo. Tinulungan ko na. Sabi, sa SEA Games, sabi, tulungan mo, SEA Games ngayon. Alan, 3 SEA Games ko na tinutulungan niya. Hindi, at saka ngayon naiintindihan ko na kung bakit sobra na lamang ang suporta at pagmamahal mo na ibinibigay sa mga atleta. Hindi ho yung tumatabi lamang sa mga atleta pag nananalo. Grabe naman kasi yung inspiration na binibigay nila. Grabe. Yung 10 minutes na mabigay ko sa kanila, worth 1,000 hours na nakita ng mga kababayan natin yung hirap nila. And I always say, kahit hindi ka nakauwi ng medal, proud pa rin kami. Bonus na yung nakauwi ka ng medal because the fact na sumampa ka doon, lumabang ka ng maayos, Tama. including our other Olympians, we're proud. It's already an honor for us na world class. Eh tapos may medal pa, 2 beses pa. Paulit ha, 4 years ha. Yung iba nga, hindi nga makastay sa isang girlfriend ng 4 na taon. Ito, nakabalik ng Olympics. Tama. So, that's why nga yung ating spokesperson ay yung medalist, pero ang ating salamat ay sa lahat ng Olympians and bilang inspirasyon sa lahat nating mga atleta. Diba? At ito And the people behind the athletes. Diba? We did an interview with Carlos Yulo dahil nais din niyang iparating ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang karanasan sa Paris Olympics. Narito po, panoorin ho natin ito. Sa ika-100 taon ng pagsali ng Pilipinas sa Olympics, muling gumawa ng kasaysayan ang bansa sa pinakaprestihiyosong sports event sa buong mundo. At ang tagumpay na ito ay dahil sa puso at determinasyon ng ating 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Carlos, thank you for being with us today. Yeah po, maraming salamat po sa pag-invite. God bless you. Salamat po. Ngayon, nagiging obvious na sa'yo na kahit anong gawin mo, may influence. Yes po. How does it feel na, young people look up to you and then sinasabi, I want to be a Carlos Yulo? Well, isa din po sa goal ko na lumawak yung gymnastics sa Pilipinas po and makilala siya internationally. Pero yung hindi mga gymnast, mga student, mga batang maliliit, kung minsan yung mga nagtatrabaho po na bigyan ko po sila ng inspiration po ba or na-motivate ko sila
sa nagawa ko. Kasi ang vision mo, lumaganap ang gymnastics and Yes maging po. accessible sa lahat, no? Yes po. Kasi ngayon, medyo sa mga may kaya or Yes may po. facilities lang Yes to, po. no? And, mahirap po kasi medyo mahal. Mm. Then, sobrang swerte ko talaga na naging scholar ako. Libre po lahat. Usually, bandang teenager, may mga dream killers na, di ba? May mga nagsasabi ng, hindi mo kaya yan, hindi pwede yan. But at 7 years old, were there dream killers na at the time? Were there those dissuading you? Yes po, meron din po. Kasi hikayin po ako ng bata. Ganun po, yung sa health. Today ko lang nalaman yon ha. So, akala ko charismatic ka lang, asthmatic ka rin pala. Yes po. Pero nawala naman po siya noong 2016. What would you tell your 7-year-old self or yung mga kalaro mo nun na who are now, if these 6, 7, 8-year-olds now are kalaro mo, what would you tell them now knowing what you know and having the gold medals? Mag-enjoy po talaga. I-enjoy nila yung... Pagbata ka po kasi pag nilalaro mo lang isang bagay, wala ka pong pakialam sasabihin ng iba. Sobrang na-enjoy mo lang yung moment na yan. Well, Carlos, in behalf of not only the Cayetano in Action with Boy Abunda, not only our show on GMA7 and GTV, CLTV, but diba, in behalf of Filipinos, not only in Luzon, Visayas, Mindanao, but in all continents, thank you. Iba talaga Salamat po. yung marinig yung national anthem at kantahin to na nakikitang nakatayo ka doon. And continue to inspire. Diba? Continue to inspire. Salamat po. Thank you so much po. Mapapanood po natin ang kabuuan ng ating interview sa CIABA online, sa ating mga socials. Maraming salamat po. Meron tayong munting regalo. Mabuhay kayo. Sekjen, mabuhay kayo. Misty, maraming salamat. At mabuhay po ang atletang Pilipino. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang...